Sa Blizzard City, malaki ang ipinagbago ng kapaligiran. Ang dating marangyang pamumuhay ay hindi na pinapayagan. Lahat ng sobrang mamahaling kainan ay ipinasara, at kahit ang mga may mataas na katayuan, ay mas madalas nang kumain sa maliliit at katamtamang laki ng mga kainan. Ang focus ngayon ay sa pagtitipid ng yaman, at ang pagiging magarbo ay hindi na tinitingala kundi pinandidirihan. Kahit isang disenteng kainan ang lugar na ito, halata pa rin ang epekto ng pagbabagong panahon sa pagkain. Mayroon pa ring karne, ngunit bihirang sariwa, at ang mga gulay ay halos palaging dehydrated. Isang mabilis na steam lamang bago lutuin ang tanging paraan upang muling buhayin ang kanilang lasa, subalit, kahit anong gawin, hindi na ito kasing sariwa tulad ng dati. Ito na ang itinuturing na pinakamataas na antas ng kainan sa Blizzard City, ngunit para sa karamihan, ang araw-araw na pagkain ay delata. Sa gitna ng lahat, tanging si Yang Shinshin ang mukhang hindi apektado ng simpleng pagkain. Samantalang ang iba, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Kahit si Guman, ang kasintahan ni Gao Changkong, ay tila composed at elegante, hindi siya nag-atubiling uminom kasabay ng iba habang nanatiling kalmado. Matapos ang ilang sandali ng kaswal na pag-uusap, binago ni Gao Changkong ang tono ng diskusyon, itinutuon ito sa kanilang misyon. Nakakuha ako ng impormasyon mula kay Zhu Shuai tungkol sa iyo, Captain Jiang Yi, panimula ni Gao Changkong, may bahagyang bigat sa tinig. Sa hanay ng mga Eclipse, may ilan sa kanila na may kakayahang hulaan ang hinaharap. Pero sinabi sa akin na kaya mong harangin ang abilidad na yon. Tumango si Jiang Yi bilang tugon. Tama yon. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Gao Changkong. Naniniwala akong isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit natalo ang Celestial Team sa Eclipse ay dahil alam ng kalaban ang bawat galaw nila bago pa man ito mangyari. Hindi natin maaaring ulitin ang parehong pagkakamali. Bahagyang yumuko si Gao Changkong, mas lumapit sa mesa. Dahil dito, gusto kong gamitin ang kakayahan mo upang mapigilan ang foresight nila habang binubuo natin ang ating battle plan. Kailangan ko ang suporta mo pagdating ng aksyon. Tahimik na pinag-isipan ni Jiang Yi ang narinig bago siya tumango. Hindi ako kabilang sa mga dayuhang may malalakas na attack abilities. Ang dahilan kung bakit ako pinili ng coach bilang pinuno ng grupo ay dahil mas kalmado ako at kaya kong pigilan ang prediksyon ng kalaban. Nagpatuloy siya. Kaya kapag hinarap natin ang Eclipse, sa inyo ako asa para sa lakas ng labanan. Munting ngiti ang lumitaw sa labi ni Gao Changkong. Tama ka dyan. Pero ang tunay na kooperasyon ay nagsisimula sa pagkakaunawaan. Hanggat hindi natin alam ang kakayahan ng isa't isa, hindi tayo magiging epektibo. Tumigil siya saglit bago muling nagsalita. Ako na ang mauuna sa pagpapakilala ng abilidad ko. Bahagyang nagulat si Jiang Yi. Ipapakita ni Gao Changkong ang kakayahan niya. Karaniwan, ang abilidad ng isang stranger ay isang mahigpit na sekreto, minsan, kahit ang sariling pamilya ay hindi ito nalalaman. Hindi ba masyadong personal iyon? Tanong ni Jiang Yi, maingat ang tono. Ngunit mumiti lang si Gao Changkong. Sa totoo lang, hindi naman sikreto ang kakayahan ko. Nakakunot ang noo ni Jiang Yi, tila nag-aalinlangan. Kaya nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Gao Changkong. Sa Blizzard City, matagal nang may nakalap na impormasyon tungkol sa lahat ng mutants, lalo na ang mga nasa antas ng kapitan. Walang sikretong na itatago sa taas. Bukod pa riyan, magkasama tayong nagtatrabaho, palaging nagkakaengkwentro, kaya imposibleng maitago ang lahat. At isa pa, espesyal ang kakayahan ko. Kahit alam mo ito, hindi mo ako dapat ikabahala. Sa puntong ito, tumingin si Jiang Yi kay Baili Changqing, na sumagot naman ng may payak ng ngiti. Tama ang sinabi niya. Ang isang abilidad na hindi kailangang itago, bumuo ng bagong kuryosidad kay Jiang Yi. Naalala niya sina Bian Jianwu at Deng Shentong, mga nilalang na napakalakas, kaya kahit sino pang makaalam ng kakayahan nila, mahirap pa rin silang labanan, maliban na lang kung kapwa may katulad nilang abilidad. Muli siyang tumingin kay Gao Changkong. Sige, nakikinig ako. Ngumiti si Gao Changkong at sa wakas ay isiniwalat ang kanyang kakayahan. Ang abilidad ko ay reincarnation. Ang kamatayan ko ay muling pagsilang. Tulad ng reincarnation team. Sa tuwing namamatay ako, bumabalik ako sa isang partikular na punto bago iyon mangyari. Pero hindi ko muna sasabihin kung gaano kalayo ang oras ng pagbabalik ko. Sa madaling salita, hindi ako maaaring mamatay ng tuluyan.
At sa bawat pagbabalik ko, may bagong impormasyon akong dala, mga detalye na makakatulong para maiwasan ang panganib at malaman ang galaw ng kalaban. Napabuntong hininga ng malalim si Jiang Yi. Isa na namang hindi mapapatay na nilalang. Una, si Phoenix Yuanren, at ngayon, isa na namang may kakayahan ng reincarnation. Ano na ang nangyayari? Ang mga kapitan sa pagkakataong ito ay mas malulupit pa kaysa sa mga nauna. Narinig ni Baili Changqing ang reaksyon ni Jiang Yi at napangiti ito. Hindi ba't ganun ka rin? Tumingin si Gao Changkong kay Jiang Yi nang may bahagyang ngiti. Sa isang banda, kaya rin ang kakayahan ko na harapin ang hula ng kalaban, anya, habang inikrus ang mga braso sa mesa. Napag-aralan ko na ang kakayahan ng kalaban. Kahit na may epekto ito sa sanhi at bunga, may limitasyon pa rin ang saklaw ng kanyang prediksyon. Kung hindi sana napatay ni Deng Xiantong ang babaeng ninja, at hindi mo sana napatay ang iba pang apat. Ibig sabihin, hindi ito perpekto o makapangyarihan sa lahat. Naisip ni Jiang Yi ang sinabi ni Gao Changkong at tumango. Kapag nakasalubong ko sila, magagamit ko ang unang pagkakataon upang subukan ang kanilang kakayahan at estilo ng laban, anya habang malalim na nag-isip. Pagkatapos, maaari kong gamitin ang reinkarnasyon upang baguhin ang diskarte ko at umangkop ng mas maayos. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi habang pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang impormasyon. Ang kakayahan mo isang beses lang ba ito maaaring gamitin? Tumango si Gao Changkong, halatang na-impress sa obserbasyon ni Jiang Yi. Tama ang hinala mo. Kung susundin natin ang timeline kung saan nagtitrigger ang reinkarnasyon, ulit lang ang siklo. Isang beses ko lang magagamit ang kakayahan ko sa loob ng isang araw. Nagbigay siya ng mas konkretong halimbawa. Halimbawa, kung gagamitin ko ito ngayong 12:51 ng hapon. Magagamit ko ulit ito bukas sa parehong oras, pagkatapos lang na makumpleto ang buong siklo ng timeline. Saglit siyang tumigil at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Lahat ng detalyeng ito ay nakalob na sa talaan ng distrito, kaya wala akong dahilan para magsinungaling. Sana ay mapagkatiwalaan mo ako. Bagamat may limitasyon ang kakayahan ni Gao Changkong, hindi maikakailang kamangha-mangha pa rin ito. Sakto namang sumingit si Baili Changqing upang magdagdag ng konteksto. Pero hindi naman lahat ay may kakayahang i-trigger ang abilidad niya. Sa karamihan ng pagkakataon, siya mismo ang gumagawa nito. Tumango si Jiang Yi sa kanyang narinig, malinaw na iniintindi ang impormasyon. Muling tumingin si Jiang Yi kay Gao Changkong, ngayon ay may halong respeto sa kanyang tingin. Ibig sabihin, kahit hindi mo gamitin ang abilidad mo, malakas ka pa rin. Napangiti si Gao Changkong at itinuwid ang kanyang likod, bago inilabas ang kanyang mga kamay sa isang kumpiyansang kilos. Kung gusto mong maging isang kapitan, hindi lang dapat puro diskarte ang alam mo. Kailangan mo rin ng tunay na lakas. Tahimik na pinagmasdan ni Jiang Yi si Gao Changkong mula sa kabilang dulo ng mesa. May kakaibang sigla sa kanyang itsura, parang isang manlalaro ng basketball, kaya't mukhang palakaibigan at puno ng enerhiya. Tahimik niyang ininom ang kanyang inumin bago nagsalita. Ngayon naman, ako na ang magsasabi ng kakayahan ko. Sinimulan niyang ipaliwanag ito ng malinaw, tinitiyak na wala siyang pinalalampas, maliban sa isang bagay, ang Void Spear. Wala siyang nakikitang dahilan para itago ang ibang kakayahan niya, lalo na't alam na rin ito ng rehiyon ng Jiangnan. Sa pagiging bukas tungkol sa kanyang abilidad, mas nagmumukha siyang mapagkakatiwalaan. Pero kahit ganoon, may mga bagay siyang hindi isiniwalat. Sinabi niya kung ano ang nagagawa ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya binanggit ang eksaktong detalye, tulad ng lakas ng kanyang mga atake, gaano karaming enerhiya ang kayang saluhin ng kanyang dimensional gate, o hanggang saan siya maaaring mag-teleport. Alam niya na tulad niya, may mga lihim ding itinatago si Gao Changkong. Dahil sa mundo ng mga kapangyarihan, hindi sapat ang malaman kung ano lang ang kayang gawin ng isang tao. Kailangan mo ng eksaktong impormasyon upang malaman kung paano ito lalabanan. Halimbawa, ang kakayahan ni Gao Changkong na tinatawag na Death is Reincarnation ay nanatiling isang palaisipan. Hindi niya sinabi kung gaano kahaba ang panahong maaaring ibalik ng reinkarnasyon bago ang kamatayan. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Jiang Yi, parehong natahimik sina Gao Changkong at Guman. Sa batayan ng kanyang sinabi, mukha siyang mas nakatuon sa depensa kaysa sa opensa. Kung bibigyan ng rating, ang kanyang depensa ay nasa antas 1-0, ngunit ang kanyang atake ay parang nasa 1 lang. Bagamat malakas ang kanyang kamuy ability, hindi ganoon kakilakilabot ang kanyang ibang atake.
Sa karamihan ng pagkakataon, lumilitaw na mas umaasa siya sa mga baril at sandata. Pero hindi nila alam na ang tunay na lakas ni Jiang Yi ay wala sa kanyang mga kapangyarihan lamang, nasa paggamit niya ng mga ito. Kung pagsasamahin niya ang kanyang sariling mga sandata, ang kanyang space abilities, at ang Thunderbolt attack, magiging mas delikado siya kaysa sa inaakala nila. Dahil nagbahagi sila ng kaunting impormasyon tungkol sa isa't isa, mas naging malinaw ang kanilang pagkakaunawaan. Mahalaga ito kung sakaling magtutulungan sila sa hinaharap, dahil mas mainam nang may ideya sila sa kakayahan ng bawat isa kaysa magtrabaho ng parang estranghero. Sa madaling sabi, umaasa akong magiging maayos ang ating pagtutulungan sa misyon na ito, madiin sabi ni Gao Changkong. Dapat nating sirain ang Eclipse, anuman ang mangyari. Kung hindi natin ito mapipigilan, lalo lang lalala ang sitwasyon. Tanging sa pagsira nito tayo makakamit ng kapayapaan. Tumango si Jiang Yi. Sang-ayon ako dyan. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang kumain ng isang simpleng hapunan habang patuloy na nag-uusap. Dahil naroon si Bailey, hindi naging awkward ang usapan, kahit na hindi sanay sina Jiang Yi at Yang Shinshin na makipag-usap sa ibang tao. Para kay Gao Changkong, ang hapunang ito ay isang paraan upang ipakita kay Jiang Yi na wala siyang sama ng loob sa mga nangyari. Hindi lang ito para kay Jiang Yi, ito rin ay isang mensahe sa mga nakatataas sa Blizzard City. Pagkatapos ng hapunan, agad na umuwi sina Jiang Yi at Yang Shinshin sa kanilang villa. Pagkaupo niya sa sofa, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Napansin ito ni Yang Shinshin, kaya't nag-usisa ito. Ano ang iniisip mo? Kuya, anong tingin mo kay Gao Changkong? Tanong niya. Napatingin si Jiang Yi at bahagyang ngumiti. Wala naman akong opinyon tungkol sa kanya. Hindi mahalaga sa akin kung sino siya, sagot niya. Pero, ang kakayahan niyang iyon ang talagang interesante. Umupo siya sa sofa, at umupo rin sa tabi niya si Yang Shinshin, pinagmamasdan siya gamit ang malalaki at makinang niyang mga mata. Bahagyang sumandal si Jiang Yi at nag-isip ng malalim bago muling nagsalita. Naiisip ko lang, ilang beses kaya niya pwedeng gamitin ang Death is Reincarnation na abilidad. Kung bumabalik siya ng 3 araw tuwing namamatay siya, ibig sabihin, mayroon siyang 3 beses na mas mahabang oras kaysa sa isang normal na tao. Kung 1 linggo, iyon ay 7 beses. Kung 10 araw, 10 beses. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Jiang Yi. Kung paulit-ulit niyang gagamitin ang kapangyarihan niyang ito, magkakaroon siya ng napakaraming oras, mas marami kaysa sa sinuman. At dahil nakikita niya ang hinaharap bago pa ito mangyari, walang katapusang posibilidad ang kaya niyang gawin. Kahit gamitin niya lang ito para sa pagsasanay at pagpapalakas ng sarili, magiging isa pa rin siya sa pinakamalalakas na mandirigma, gaano man siya kahina noong una. Si Jiang Yi ay nag-cruise ng mga braso at muling nag-isip. Ibig sabihin, ang kakayahan niyang bumalik sa oras ang siyang nagpapalakas sa kanya ng husto. At iyon ang talagang kinababahala ni Jiang Yi. Ang mga taong may kontrol sa panahon ay may walang limitasyong potensyal. Mas mabilis silang lumalakas kumpara sa iba. Sa puntong iyon, naintindihan na ni Jiang Yi kung paano nakaakyat si Gao Changkong mula sa pinakamababa patungo sa tuktok. Ngunit biglang sumilay ang isang pilyong ngiti sa labi ni Yang Shinshin. Bahagyang tumagilid ang ulo niya na tila may iniisip na kakaiba. Pero kuya, inilinaw niya. Talaga bang naniniwala ka sa lahat ng sinabi ni Gao Changkong tungkol sa kapangyarihan niya? Saglit na nagulat si Jiang Yi sa kanyang sinabi. Alam kong hindi niya sasabihin sa akin ang lahat, inamin niya. Pero wala naman siyang rason para magsinungaling tungkol sa kakayahan niya. Pagkatapos ng lahat, alam na rin ng matataas na pinuno ng Blizzard City ang tungkol dito. Nagningning ang mga mata ni Yang Shinshin, puno ng kapilyahan. Pero sa tingin ko, kakaiba pa rin talaga ang abilidad niya. Tingin mo, posible ba talagang kontrolin ng isang tao ang oras at baguhin ang mga nangyari na? Napatingin si Jiang Yi sa kawalan, bumalik ang isip niya sa kanyang sariling nakaraan. Tumango siya ng marahan. Siguro nga, posible. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Shinshin, tila hindi sigurado kung bakit parang siguradong sigurado si Jiang Yi. Pero kung totoo ang sinasabi niya, ipinagpatuloy niya. Ibig sabihin, kaya niyang ulit-ulitin ang kasaysayan tuwing i-restart niya ang araw. Hindi na yon parang abilidad ng isang tao. Mas parang kapangyarihan iyon ng isang Diyos. Matagal na hindi nagsalita si Jiang Yi. Pagkatapos ng ilang sandali, bahagya siyang nagkibit balikat. Baka nga hindi lang siya isang ordinaryong superhuman.
Pero sino ba talaga ang nakakaalam? Mahirap malaman kung nagsasabi na ng totoo ang isang tao, lalo na kung may kinalaman sa pagkontrol ng oras. Dahil kahit makita mo siyang gawin yon, hindi mo naman iyon kayang gawin. Sandali lang. Biglang napaisip si Jiangyi. Pwede rin pala niyang gawin yon. Pero hindi pa niya natutuklasan kung paano ito aktibahin. At hindi naman siya pwedeng mamatay lang basta-basta para subukan ito. Iyon ay masyadong delikado. Sa ngayon, hindi naman iyon ang dapat nating pagtuunan ng pansin, sabi niya habang inaalis sa isip ang ideyang iyon. Bilang kapitan ng Tengu Team, kailangan kong makipagpulong sa mga kasama ko. Kailangan ko ring ayusin ang training kasama ang Black Robe Team at ang Tengu Team para handa tayo sa susunod na atake ng Eclipse, kung kailanman iyon mangyayari. Wala namang personal na issue si Jiangyi sa Samsara Team. Kaya naman, hindi niya naramdamang kailangan niyang maging sobrang maingat sa kanila. Habang abala si Jiangyi sa pag-iisip kung paano niya sasanayin ang kanyang koponan, isang malaking pangyayari ang unti-unting nagaganap sa Blizzard City, isang pangyayaring magpapabago sa lahat para sa kanya. Samantala, sa ilalim ng lupa, sa laboratorio ni Deng Yuan, isang mahalagang eksperimento ang katatapos lang. Ang eksperimentong ito ay espesyal na idinisenyo para kay Liang Yu. 3 buong araw na siyang nasa loob ng testing chamber, dumadaan sa isang serye ng matitinding body enhancement procedures. Hindi masukat ang sakit na tiniis niya. Ngunit tiniis niya ang lahat. Ang kanyang pambihirang katawan at di matitinag na kalooban ang naging sandigan niya upang makayanan ito. Ngayon, oras na upang makita ang resulta. Sa labas ng laboratorio, sa likod ng makapal na bulletproof glass, isang grupo ng mga siyentipiko na nakasuot ng puting lab coat ang maingat na nagmamasid. Isa sa kanila ang nakatitig sa error message na patuloy na kumikislap sa screen. Napabuntong hininga siya at humarap kay Deng Yuanbo. 3 beses na ito. Wala namang problema sa datos. Sadyang napakalakas lang niya para masukat ng mga makina natin. Hindi pa ito nangyari kailanman. Mas malakas pa siya kaysa kay Master Shen Tong at Liao Honglei. Muling huminga ng malalim si Deng Yuanbo. Saglit niyang tiningnan si Liang Yu na may paghanga, bago ipihit ang tingin kay Jiangyi, ramdam ang kaunting selos. Napakaswerte ni Jiangyi na may kasamang talento na kagaya nito. Kasabay nito, napailing siya at naisip, sayang lang ang potensyal niya. Kung si Liang Yu lang sana ang na-train nila, wala pang 6 na buwan, abot na niya ang antas ng isang top commander. Matagal siyang hindi nagamit ng tama. Pero naalala ni Deng Yuanbo si Jiangyi. Hindi ba't isa rin siyang nakakatakot na halimaw sa sarili niyang paraan? Umiling siya. Hindi, mas mabuting huwag munang makialam. Sa halip, naisip niyang mas mainam na manatili sa mabuting panig ni Jiangyi. Kung dumating man ang panahon na kakailanganin niya sila, siguradong mapapaayon niya sila sa kanyang panig. Sa pagbuo ng desisyong ito, humarap siya kay Liancheng. Tawagan mo si Jiangyi. Sabihin mong sunduin na niya ang mga tao niya. Pagdating nina Jiangyi at Yang Xinshin sa bahay ni Deng Yuanbo, tahimik silang naupo sa sala habang hinihintay ito. Sinubukan ni Jiangyi na magmukhang kalmado, pero hindi niya mapigilang mapatingin-tingin sa pinto. Kita sa kilos niya ang pinaghalong kaba at pananabik. Ano na kaya ang naging pagbabago kay Liang Yu? May halong pag-asa at pangamba ang nararamdaman niya. Hindi nagtagal, dumating na rin ang hinihintay niya. Magkasamang pumasok sina Deng Yuanbo at Liancheng kasama si Liang Yu. Narinig niyang masaya silang nag-uusap at nagtatawanan habang naglalakad. Mukhang maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. At sa wakas, nakita na niya si Liang Yu. Walang nagbago sa itsura nito, matatag ang tingin, mahigpit na nakatali ang buhok sa mataas na ponytail, at suot ang kanyang puting kasuotan na maayos na bumabalot sa kanyang malakas at hinasa ng katawan. Wow! Mukhang mas lalo pang lumakas si Liang Yu pagkatapos ng pagbabagong ito, sabi ni Jiangyi, baka sa kanyang mukha ang paghanga. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.